natin ng January. At nais ko pong mangusap sa inyo sa tema pong 5 P's o 4 P's. Yan, 4 P's. To overcome our uncertainties in this life. 4 na P para ma-overcome natin o mapagtagumpayan natin ang mga walang katiyakan sa buhay na ito. Okay, so alam naman natin that we are living in the uncertain time. Tayo po ay namumuhay ngayon sa mga panahon na hindi tiyak. Walang kasiguruhan. Hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na oras at susunod na araw. At pag sinabi natin, tignan natin yung tinatawag na uncertain, ang kabaliktaran nito ay certain. Yung di tiyak, siyempre ang positibo nito ay tiyak. At pag sinabi natin tiyak, ito po ay ibig sabihin ay fix, nakapirme. Okay. Ibig sabihin nito, nakapirme, walang pagbabago. Okay. So tiyak. Okay. At pag sinabi nating tiyak, ito ay dependable. Okay. Maaasahan. Pag sinabi nating tiyak, ito ay reliable, mapanghahawakan. At pag sinabi nating tiyak, ito ay indisputable, hindi po mapag-alinlangan, walang kaduda-duda. So we will be discussing the certainties that will give us yung pong tinatawag na katagumpayan sa mga uncertainties natin. Yung mga tiyak na bagay na dapat nating makita na yun ang ating panghawakan para mapagtagumpayan natin ang mga walang katiyakang darating sa ating buhay. Okay. Alam naman natin, pag sinabi natin tiyak, walang kasiguruhan at namumuhay tayo sa mga panahon na mayroon pong mga walang katiyakan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Walang katiyakan sa kanilang mga ugali at nagbabago yan. Ang tao po ay nagbabago. Ang ugali ng tao ay nagbabago. Mamaaring kaibigan mo ngayon, bukas ay kaaway mo. Maaring napakabait niya ngayon sa'yo, mamaya-maya ay galit na siya sa'yo. The people's attitude is uncertain. Hindi nga tayo nakakasigurado sa tao. Kasi nagbabago, pabago-bago ang kanyang asal, ang kanyang ugali, ang kanyang karakter. Ang ating ekonomiya ay pabago-bago rin. Hindi natin alam. Tama yung sabi po ng isang pelikula noon na ang buhay ay parang gulong. Kaya tinatawag na gulong ng buhay. Minsan ikaw ay nasa ibabaw, minsan naman ikaw ay nasa ilalim. Kaya makikita natin na pati yung ekonomiya natin ay hindi po sigurado. Sa atin personally, nasa family, maaring marangya, masagana ka ngayon. Pero hindi palaging umuulan. Meron ding tagtuyot. Ganon din sa ating bansa. Yung economic situation natin, fluctuating, pabago-bago. At pati na rin po yung tinatawag na political situation natin, lalo-lalo na tayo dito sa bansang Pilipinas, ay masyado tayong mapolitika. Kaya nga po, sabi nga, there is no permanence in politics. Walang permanenteng kaibigan sa politika. Kasama mo ngayon, bukas, hindi mo nakasama. Kalaban mo siya noon, ngayon, kakampi mo na siya. At hindi natin alam ang mangyayari sa political situation ng ating bansa. Talaga nga pong unstable. Wala pong katiyakan. Kahit po marami po silang sinasabing tiyak na mangyayari, minsan naman ay mga napapako. Okay. Yung pong mga lugar kung saan tayo ay talagang uncertain din. Yung mga plano, marami tayong mga plano, marami tayong mga programa, marami tayong mga gustong gawin, marami tayong gustong proyekto. Pero ang mga ito ay minsan, itong mga plano natin ay di tiyak, minsan ay hindi natutupad. At sigit sa lahat, hindi naman natin alam, walang katiyakan
lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya, walang katiyakan ang kanilang kinabukasan. Wala po. Talagang hindi po natin alam. Kahit nga po, sabi nga nila, kahit ng dami mong pangarap, ang dami mong gustong marating, pero hindi natin tiyak kung mararating nila yon. Kaya nga po, kung titignan po natin, na itong mga katiyakan ito, kahit tayong mga mananampalataya, ay naiisip din natin kung minsan. At minsan, dahil dito, nagkakaroon tayong tinatawag na hindi na tayo mapakali, nagagalaw na po, hindi na imbes na naka-permit ang ating pananampalataya, imbes na hindi nakikilos ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng di katiyakan at nagbibigay tayo ng pagdududa sa ating pananampalataya. Kaya dapat malaman natin paano ito mapagtagumpayan. At sisimulan ko ngayon, tingnan natin, isa-isahin natin, ano ba yung mga tiyak na dapat nating isipin. Okay. Of course, to fight the negative, let us do the positive. Para labanan ang kadiliman, dapat mawalang dilim, dapat may liwanag. So let us study the certain things that we must know, and we must stand for it, and we must acknowledge and accept it to our life. Number 1, ay yung tinatawag na God's purpose are certain, tiyak. Dapat alamin mo na ang layunin, okay, iba pala yung plano, kaya pala napagpapalit ko, 5 pala to. Pero tingnan natin. Una yung layunin. Ang layunin ng Diyos, may layunin siya sa buhay mo. At ang layunin ng Diyos ay tiyak. At para mapagtagumpayan mo ang walang katiyakan na tinutungo ng iyong buhay, alamin mo, ano ba ang layunin ng Diyos sa iyo? Ano ba ang kanyang rason? Ano ang rason kung bakit ikaw ay naipanganak? Bakit ikaw ay nabubuhay pa? At higit sa lahat, bakit ikaw ay hinanap niya at iniligtas? What is the purpose of God? Ano ang layunin ng Diyos? Dahil kung alam mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, ano man ang darating, you know that all the things that comes to your life, even there are para bang ang mga bagay na nangyari ay palang wala ng katiyakan, para bang hindi na natatapos, na puro na lang magagalaw na yung pananampalataya mo, ay makikita mo na ano man ang darating, come what may, may layunin ang Diyos sa aking buhay. Okay, open your Bible to the book of Ephesians chapter 1, verse 9 to 14. Okay, pero pipili na lang tayo ng babasahin. Okay, sa 1:12. Ephesians chapter 1, verse 12. Ano po ang sinasabi diyan? Okay. Ephesians chapter 1, verse 12. Ephesians. Okay. Chapter 1, verse 12. Ano po ang nakalagay dito? At basahin ko po sa inyo. Simulan natin sa 11. Okay. Tayo rin naman ay sa kaniya ay ginawang mana at itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasiya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ayon sa pasiya ng kanyang kalooban. Anong layunin ng Diyos? Bakit niya tayo pinili at iniligtas? Upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. The very purpose of God in your life, in my life, dadaan man ang taon, sa bagong taon naman tayo, darating ang bawat umaga, ang layunin ng Diyos, iisa po. Isa po ang layunin ng Diyos, isa po sa mga layunin niya, tayo po ay maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Ano ang rason kung bakit ka iniligtas ng Panginoon? Ano ang rason kung bakit ka hinanap ng Panginoon? Naisip mo na ba na bakit ka pinili ng Diyos?
Bakit sa lahat ng tao sa mundong ito, ikaw ang mapalad na pinili niya, binigyan niya ng buhay na walang hanggan? Anong sinasabi rito? Ang sabi rito, para ikaw ay maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. The very reason kung bakit ka na born again. The very reason kung bakit ka naging anak ng Diyos. The very reason bakit niya hinanap, bakit niya, matatalakay ko ito sa Sunday. Okay, pero simulan ko na rin. Bakit yung kaligtasan mo, hindi naman ikaw eh. Hindi tayo maliligtas without the convicting power of the Lord. Without delivering, kung hindi niya bubuksan yung madilim nating kaisipan dahil ito ay binulag ng kaaway. He blinded our mind and our eyes para din natin makita ang katotohanan ng Diyos. Pero ang Diyos, binuksan niya ito. Pinili niya tayo at iniligtas. Kinonbikta niya tayo at nagkaroon tayo ng conviction at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. It is not our work. Kaya tama si Jesus Christ. Nung sinabi niya sa John chapter 15 verse 16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you." Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Ang liwanag doon sa John 15:16. At itinalaga ko kayo para mamunga at ang mga bunga ninyo ay mananatili. And of course, ano yung bungang sinasabi niya rito? Balikan natin ang Ephesians. Ang Ephesians po, ikaw ay naligtas hindi para sa kapurihan mo. Hindi para i-please mo ang tao sa paligid mo. Minsan kasi ang piniplease natin yung mga tao sa paligid natin. Pero ikaw iniligtas ng Diyos para ang Diyos ay maluwalhati siya sa buhay mo at buhay ko. Why you are in the church? Because you want that your life will give glory and honor to the Lord. Amen. Bakit ikaw ay pumupunta sa prayer meetings? Hindi lang para humingi. Diba? Dami kayong mga panalangin siguro. Marami kayong hihingin. Lord, malapit na pong piyesta namin. Yung panggasto, Panginoon. Yung pambili ng handa. Marami akong bisita, Panginoon. Diba? Hindi naman masama. That is one of the purpose of prayer, is to ask. Ask the Lord, di ba? But why you are here? Not only to ask, but your life must give glory and honor to the King of Kings and to the Lord of Lords. Amen. Bakit nagpapagamit ka? Ano mapapala? Bakit? Wala ka namang, halimbawa, itong mga kabataan natin, wala naman silang allowance. So, nandyan sila na umahawak ng camera, tumutugtog. They are not doing that just to showcase their talent, but they are doing that to be a praise of the glory of the Lord. And that is the purpose why you are saved. Amen. Sigurado yan. Hindi mababago yan. Kahit po magbago ang pastor, mapalitan ang pastor, kahit magbago po ang panahon, kahit na ang kotse ay lilipad na, darating ang panahon na, lilipad ang kotse, di ba? Yan na, wala nang kalsada, wala nang traffic. Ganun hindi na, para bang, kasi noon napaka-imposible na yung communication, ang hirap noon, di ba? Ilang linggo bago dumating yung sulat. Kung gusto mong madalian, telegrama, pero shortcut. Pero ngayon, gusto mong kausapin yung nasa ibang bansa, anong oras dito? Ngayong oras na ito, makakausap mo. Parang imposibleng mangyayari. Ba't nangyari? Pero magbago man ang panahon. Ngayon, pabago malamig pa, di ba? Oo, ang lamig pa. Pabago ang panahon. Pero alam niyo po, isa lang pong sigurado, magbago man ang lahat, magalaw man ang lahat, makilos man ang lahat ay hindi maaasahan, yung layunin ng Diyos sa buhay mo, maaasahan. Purihin mong Panginoon. Amen. At tiyak na mangyayari yan. At tiyak yan po ang dahilan. Hindi natin pwedeng ikompromiso yan. Kaya sa church,
Iisa lang ang dapat ilagay mo sa puso mo. Ang layunin ng Diyos, kung bakit ako na born again, ay hindi para magpakitang gilas sa pastor, magpakitang gilas sa kapamanampalataya. Hindi. Para magbigay kapurihan. You alone is the worship that gives glory to the Lord. Amen? Tiyak yon, hindi mababago. At pangalawa, ay yung pong tinatawag na doon po sa 1:4 at Romans chapter 8 verse 28 and 29, we should be holy and without blame. Para maging kapurihan, ang layunin po ng Diyos ay para po magbigay maging banal. Layunin niya na ikaw at ako ay mamuhay sa kabanalan. Bakit? Siya ay banal. Amen? Be holy, for I am holy. God is holy. Hindi mababago yan. Amen? He cannot deny Himself. And that's why we should be holy and without blame. And that is we are practicing it. Purihin mong Panginoon. Layunin niya, mamuhay ka sa kabanalan. Kaya huwag ka nang magtaka. Bakit maraming, huwag mong, ang sabi ng Panginoon, huwag ka raw gawin ito. Ang ganito. Kasi gusto niyang from glory to glory, ay mabago ang buhay mo. Pabanal ng pabanal. Amen? Pabanal ng pabanal. Pero nung nangyayari, kung minsan, di natin nabimit ito. So we need to meet this in order na ano man ang mangyari, tiyak tayo. Ano man ang mangyari sa buhay natin, tiyak tayo. Nasa kamay tayo ng Diyos. Okay, so in Romans 8:29, kabisado natin yon. Kabisado natin yon. All things work together for good to those who love God and who are called by His purpose. At sa 29, nandun yon, na para tayo ay mamuhay sa Kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Ang ganda po. Muli nating balikan ang mga ito at makita natin na ang Diyos ay may layunin sa ating buhay. I know na noong January 7, nandito kayo. Ang ganda ng sermon ni Pastor Jezreel, di ba? Pinaalala niya sa atin paano tayo lumakad na kagaya ni Kristo. And that's our walk. We need to live a holy life. And last, that we may know Him. The know here is experience Him. That we may experience Christ. Ang purpose niya, bakit tinawag niya tayong mga alagad at tayo ay Panginoon? Bakit napaka-importante ang Romans chapter 10 verse 9 and 10 na sinabi niya that whosoever confess in their mouth that Jesus Christ is Lord? Bakit napakahalaga yun? Kasi nais ng Diyos na sa araw-araw na buhay na walang katiyakan sa mundong ito, maranasan mo ang tiyak at hindi nagbabago at makapangyarihang Diyos sa iyong buhay. Amen. Yung salitang yumino, makilala mo siya, ang ibig sabihin nun ay maranasan mo siya araw-araw. Amen. And how can you experience God without communicating with Him? So, ito po yung maikli. Kasi itutuloy ko po sa next Wednesday. Wala pala ako sa next Wednesday. Si Pastor Ryan J. Ang magkukan sa next Wednesday because it is our planning. National planning po. Lahat po ng presbyter at department head ay magkakaroon po ng meeting para planuhin po ang mga hakbangin ng ating assembly sa susunod na sa taon na ito. Purihin po ang Panginoon, 2024 hanggang sa next convention. So makikita natin that ito po yung mga layunin ng Diyos. Pag alam natin ito, sigurado, maganda ang ating buhay. Amen? Maganda ang ating buhay. Kaya lagi nating iisipin, bawat gawin mo, hindi ka na magdududa pa eh. Tatalungin mo na lang sa sarili mo. Lord, may layunin ka sa buhay ko. Kung gagawin ko kaya ito, magiging masaya ka. Alam nyo, kung alam mong layunin ng Diyos, alam mo na hindi ka magkakasala. Yun ang isip mo, ayaw mo nang kasala. Lord, kung
gagawin ko ito, kung sasabihin ko ito, kung iisipin ko ito, matutuwa ka kaya? Mapapasaya ba kita? Hindi lang yun, higit sa lahat. Magiging kapurihan ba ako ng iyong kaluwalhatian? Yun lagi ang ating focus. Yun lagi ang ating indicator sa ating buhay. Indikasyon kung nasa Diyos pa rin ba tayo, nagiging kapurihan ba tayo ng Panginoon? Nagiging napupuri ba ang Diyos? Naluluwalhati ba ang Diyos sa buhay mo? At para mangyari ito, you must live a holy life. At to live a holy life, you must know Him. Pag sinabi kong know, hindi lamang kilala mo siya dito, alam mong detalye kung tungkol sa Kanya, ngunit nararanasan mo siya. Hindi lamang mo malang kilala si Jesus, ang Panginoong Jesus na manggagamot, kundi naranasan mo siyang ginamot niya ang iyong buhay. Amen? Hindi mo lang naranasan, hindi mo lang sinasabing ang God will provide, but naranasan mong nag-provide talaga ang Panginoon. Hindi mo lang sinasabi that the Lord will comfort you. Naranasan mo talagang na-comfort ang Panginoon, na inaliw ka ng Panginoon. Hindi mo sinasabi ang Diyos ay miracle-doing God. Hindi ka pa nakaranas ng himala sa iyong buhay. Ang ibig sabihin, yung I want to know Him is I want to experience Him. Brothers and sisters, if you experience Christ in your life daily, you will be praised and glory to His name. Itong mag-uudyok sa iyo. Kaya sa oras pong ito, it is a reminder to us as we have our prayer meeting today, lagi nating ipanalangin ang layunin ng Diyos ay matupad sa ating buhay. Amen? Yun po yung panalangin natin. Bago ka lumabas sa bahay, bago ka pumunta sa isang lugar, sabi mo, Lord, pupunta ako sa ganito. Nais ko pong maluwalhati ka kahit saan ako pumunta. May trabaho ako, Panginoon, magtatrabaho ako, kahit sa trabaho ko, mapapurihan ka sa aking buhay at maluwalhati ka. That is the question, that is always the goal that we have. And we know that if we are in that, tiyak na mangyayari sa ating buhay ang katagumpayan at pagpapala. Niling ko po na tayo pong lahat ay tumayo. And before we go to our knees in prayer. Hallelujah. Is there any prayer request? Mag-corporate prayer muna tayo, then we will be praying individually. Then we will have after ng praying ko, we will have the closing. But today, we will have the corporate prayer. Una po, panalangin natin yung ating Sunday worship sa Sunday. The Lord will prepare our heart. Because on February 4, it will be an anointing Sunday. So we must prepare our heart. We have isang linggo na paghahanda para sa anointing Sunday. And I know that the Lord will be the one to move in a mighty way. So hilingin natin na lalangoy tayo, ihanda ang ating mga buhay. Okay? That every Sunday lalangoy tayo sa kanyang kapangyarihan. Let us pray for our outreach in Malasiki, na ang Diyos ang kumilos. Hallelujah. We have laid the plans and programs sa lugar na yan, yung mga gagawin, ipanalangin natin. Yung mga outreaches natin, panalangin natin. Sa San Carlos, let us pray na kung kailan ulit tayo magsisimula because we are encountering problem kasi yung venue natin ay nire-renovate. So, let us pray na maisaayos at makapagsimula ulit tayo doon. Okay? Ano pa po ang mga prayer requests? Let Sister Genesis for healing. Okay, let us pray for Sister Maribeth o protection and guidance. Magpa-flight siya sa Sunday. Yeah, Sunday. So, yun yung flight niya. Gabi yata. Gabi. So,
Cancer. Okay, let us pray for healing, the miracle of the Lord. Yung kaibigan ko. Okay, sino pa po? Kuya, let us pray with pangalaga ng Panginoon ang kalusugan natin. Let us pray also sa mga nasa online. We will be praying. Kung mayroon kayong mga karamdaman, just lay your hands to your body na mayroong sakit. Taas mo ang iyong kamay sa iyong kinaupuan, kinatatayuan o kinahigaan ngayon. And pray, join us with the prayer. Kung nangangailangan ka naman ng pinansyal na pagpapala, hingin mo sa Panginoon, open your palm and ask the Lord na ibigay niya yung pinansyal at material na pagpapalang yan. Kung nangangailangan ka ng kapayapaan, katiwasayan sa iyong buhay, sa iyong pamilya, hingin mo ito sa Panginoon. He is the source of peace and joy. Hallelujah. Ano man yung kahilingan, sa oras na ito, alam kong tutugunin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang mapagmahal, salamat po. Ikaw ang tiyak na Diyos. At nais mo po na tugunin ang aming mga panalangin. Napakaganda po ng pangako mo sa iyong mga salita. Nang yung sinabi, O Diyos, na kayo ay hindi kayo ang pumili sa akin, ngunit ako ang pumili sa inyo. At itinilaga ko kayo para mamunga ng marami at ang bunga ay mapanatili. At hingin niyo ang anuman sa Ama sa pangalan ko at ito'y matutupad. Lord, we stand on that promise. We come to you in the name of Jesus. And Lord, we are praying right now, Panginoon, sa mga kapatid naming may mga karamdaman, yung kaibigan ni Sister, Panginoon, Sister Maan sa Hong Kong, even Lord, yung mga Sister Imelda na mayroong pungubo, at ang iba pa, si Sister Genesis na mayroong karamdaman, at ang iba pang miyembro sa iglesyang ito na may mga karamdaman, even Lord, yung mga kapatid namin sa online platform, sa live stream na nakikiisa sa amin, Panginoon, we pray for healing right now in Jesus' name and in Jesus' name. Panginoon, tuparin mo po ang iyong pangako at iparanas mo na ikaw ang dakilang manggagamot sa aming mga buhay. Pagalingin mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Walang bagay na mahirap sa inyo. Maging ang hindi kayang pagalingin ng mga doktor, Panginoon, kaya mo pong pagalingin dahil ikaw po ang dakila naming manggagamot. Ikaw ang miracle working God sa aming mga buhay. Maging ang mga nasa online platform na nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, pagalingin mo po sila. Saan man po sila naroroon, saan mang dako ng mundong ito, sa kanilang kinahigaan, sa kanilang upuan, Panginoon, anuman po yung kanilang mga karamdaman, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name and in Jesus' name. Thank you, Lord, for the healing. Thank you for the miracle. Pati yung cancer, Panginoon, pag-aalisin mo na po yan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Thank you very much for the healing. At ibalik mo po ang lakas, ang sigla na nawala sa kanila, sa kanilang pagdurusa ng sakit, Panginoon. At palalakasin mo ang kanilang pisikal na pangangatawan. We are praying for protection and guidance, Panginoon, ni Sister Maribeth na magbibiyahe po, pabalik po dito, Diyos. And I know, O God, that you are preparing her heart, even the message, O God, and the anointing that you will give to her. We pray, O God, let your protection be upon her. At tulungan mo po siya, Panginoon, na sa kanyang pagbibiyahe, makakarating po siya na malawalhati sa amin. At Panginoon, dadakilain ang iyong pangalan. At hindi lang po siya, Panginoon, maging si Brother Eddie Boy na magpa-flight ngayon, Panginoon, nasa kalawakan na sa oras na ito. We pray for your protection. At Panginoon, sa kanya pong pagbabalik sa kanyang trabaho, pangalagaan mo po siya, Panginoon. Sino man po ang mga nagbibiyahe pa, Panginoon, mga kapatid namin, maging ang mga kapatid namin na wala sa amin, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, saan mang dako, pangalagaan mo po sila. Guide and protect them, O God. Their ins and outs, O Lord, mula sa kanilang pinagtatrabahuhan. Gabayan at tulungan mo po sila. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng comfort sa kanila. Kalakasan sa mga napapagod nilang mga katawan sa pagtatrabaho. Ibalik mo po, Panginoon, ang mga lakas, Panginoon, na nawawala sa kanila. Kada umaga at kada hapon na magpapahinga sila, mararamdaman nila ang tunay na kapahingahan na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Diyos. Salamat po. We are praying for our outreaches. Lord, we pray that you will bless, O God,
Amin po ang pagpapahayag ng iyong mga salita. Ngunit ang kapangyarihan mo po ang kikilos. Ang iyong banal na Espiritu ang magkukonbikta sa kanila para tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya kumilos ka po sa aming outreach sa Laod, outreach, Panginoon, sa sentro, outreach sa Nagsangladan, ang aming outreach, Panginoon, sa Malasiki, which is a pioneering work. Lord, we pray that you will move in a mighty way. And our outreach in San Carlos, Lord, we pray that you will move in a mighty way sa mga lugar na ito. Alam po namin na ayaw mo pong masayang ang iyong mga salita na naipapahayag sa mga lugar na yan. So Lord, we are claiming, oh God, for the fruit of our of the gospel na aming pong inihahasik, mamunga po ito ng pananampalataya. Lord, we pray that you will move in this mighty way. Salamat po. Maging ang aming Sunday worship, oh God, we are praying. Kumilos ka po, O Diyos, sa aming Sunday worship sa Sunday. As we are preparing for the anointing Sunday service, Panginoon, sa February 4. We pray that you will be the one to move in our heart. Prepare our heart, prepare our mind, prepare our spirit. Lord, let your Holy Spirit move in a mighty way. At even sa preaching sa Sunday, Panginoon, na maghahanda po sa aming mga buhay, ikaw po ang kumilos in a mighty way. Anoint every participant from MC, Panginoon, to the preaching of your word, even to the teaching of your word. Salamat po, Panginoon. Tinataas po namin ang meeting, Panginoon, ng EF, ng Filipino Assemblies of the Firstborn, mula po sa aming superintendent, lahat ng presbyter at department head, as we will be planning, oh God, evaluating and planning, Lord, yung programa mo sa aming assembly. Give us the wisdom, O Lord, guidance. We need the Holy Spirit to guide us to the things that we will do. Salamat po, Diyos, sa iyong pagkilos. Bawat isang nandirito, may mga kahilingan, and we will lay down it to you in our prayer, O God, individual prayer. Ngunit tugunin mo na po mga panalangin, Panginoon. Yung mga nasa online, we are praying sa provision na ibigay mo sa kanila. Ang iba, Panginoon, nakabukas ang kanilang mga kamay, humihingi po ng iyong pagpapala. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Salamat po ng marami. Ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay as we go to our knees in prayer. Lord, we will enjoy your embrace. Holy Spirit, help us in our prayer. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.
Okay, before we close, we give our offering to the Lord, and after that, we will have our prayer, closing prayer. Okay. Kantayin natin, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, singing. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na napuri ka po namin sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng aming mga handog. Tanggapin mo po ito bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. At patuloy mo po, Panginoon, na ibuhos ang pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Continually, Lord, prove to our life that you are the great provider. At Panginoon, pag kami po ay nagbibigay papuri sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay, alam po namin ang lahat ng pangako mo, Panginoon, ay matutupad sa amin. Salamat po, Diyos. Salamat po. Sa oras pong ito, tinataas po namin ang aming barangay sa inyong banal na harapan. Panginoon, sa susunod pong linggo, we will have, O God, yung Thanksgiving po ng barangay na ito. Ang panalangin namin, hayaan mo po na ang barangay na ito ay patuloy na magbigay ng kaayusan. Hayaan mo, Panginoon, ang kapayapaan, katiwasayan, O Diyos, kaayusan ay manatili sa barangay na ito. At iniling po namin na patuloy na maranasan ang kasaganaan sa barangay na ito, O Diyos. At dahil po nandito ang iyong iglesia at ang iyong mga anak, hayaan mo po na ang iyong ebanghelyo ang lalo pa pong may pamahagi sa barangay na ito. At hayaan mo po na ang bawat mananampalataya, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ay maging daluyan ng iyong pagpapala. Maging blessing, maging asin, maging ilaw sa barangay na ito, O Diyos, na makita sa kanilang mga buhay ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kapurihan. So we are declaring that this barangay, O Lord, is for your name. Sa iyo po ang barangay na ito at ikaw pong may tataas, O Diyos. Salamat po, patuloy kang kumilos sa barangay na ito. At alam po namin na yung problema po sa tubig, Panginoon, you will provide it, O God. Yung mga wala na pong mga tubig, Panginoon, provide, O Lord, their financial blessing para makabili po ng mga tubig na gagamitin po nila. Oh, in Jesus' name and in Jesus' name. And we are praying na masolusyonan sa madaling panahon ang problema ng barangay na ito tungkol po sa tubig, Panginoon. Salamat po, patuloy kang kumilos din sa pamilya ng bawat isa sa amin. Kami pong nandirito ngayon, ang pamilya ng bawat isa. Pati na rin, Panginoon, ang pamilya po ng mga nasa online platform. Even Lord naman po yung prayer request ni Sister Jonalyn, Panginoon. Ano man po yung kanyang panalangin, hindi niya man po nasabi sa aming group, sa kanyang message, Panginoon. But Lord, you know the prayer request of our sister. Answer it right now in Jesus' name and in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagawin. Patuloy kang kumilos sa pamilya ng bawat isa. Alam mo po ang mga suliranin namin, ang mga problema namin, Panginoon, sa loob ng tahanan. Ngunit ikaw po ang Diyos sa aming mga tahanan at ikaw po ang tutulong sa amin. I-bless mo rin po ang aming mga buhay. Lord, we entrust everything to you. Magtatagumpay po kami at alam po namin ay handa mo na po ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming buhay para po sa pananambahan, pagkakaisang pananambahan sa Sunday. And thank you, Lord, because you will be preparing our life. And thank you, O God, that we will be victorious, O God, sa aming buhay dahil ikaw po ang kasama namin. Thank you, Lord. We give you all the glory, the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. God bless po.